Yung adlaw mga busing ko, sasamahan nyo pala ako dahil ngayong adlaw is magkakabit nga tayo nitong swing arm ng Smash 115. At ito na nga pala yung tindig niya bago natin ginawa, kaya panoorin nyo kung paano natin ginawa dahil meron tayong matinding ginawa niyan. Ito na di ay ang itsura nitong Smash 115 mga boss. So bali dinala ni tropa dito dahil meron ditong hindi natin matanggal, kaya pinukpok natin ng martilyo itong stock axle niya. At ito talaga ang kinatakutan ko mga boss, yung mag-install tayo ng parts ba tapos meron ng mga tornilyo na kinalalawang. Ito kasi yung dahilan mga boss na medyo natagalan na sa pag-abre ba. Bili niya kasi dito mga boss is second hand na kasi to, tapos hindi niya nabaklas, kaya ito na pagbaklas natin hindi na mabaklas kasi kinalawang na. Ito pala yung owner mga boss, shout out dako, naglilinis siya ng kubir habang ako naman dito ay nag-aasikaso nitong axle na hindi natin matanggal. At wala na lang tayong ibang diskarte dito mga boss, kundi nagputol ako ng ibang axle tapos pinapaakan ko ng plies ba ay vice grip pala yan, tapos pinukpo ko ng malakas para matanggal talaga yung mga kalawang sa ilalim. So bali halos isang araw ko dyan ginawa mga boss, tapos pa iba-iba yung posisyon ko dyan para lang matanggal ito. Pero bago yan natin nakuha mga boss yung axle niya, nag-grinder pala tayo ng matindi dyan pero hindi natin nabidyuhan, kaya pasensya na sa inyo. At ayun na mga boss, dahil nga natanggal na nga natin yung dati niyang swing arm, ito kinuha ko na nga yung bago na MTR pala yung brand ng swing arm na ipapalit mga boss. Bali plasto pala yan kaya medyo mahaba. At syempre parang nasusperte si tropa dito dahil pagbili niya yung swing arm meron na yung kasamang axle doon sa mismong swing arm. Tapos bago natin ikabit yan, lagyan muna natin yan ng pampadulas para hindi masaktan yung lagayan ng swing arm. At pagkatapos nating maglagay ng pampadulas mga boss, kinabit ko na agad. Bali naglagay nga pala tayo ng washer dyan kasi hindi kasi siya swak na swak mga boss. Bali apat yung nalagay nating washer. Pagkatapos kinabit na nga natin yung rear fender niya. At sa nanguta na mga boss kung bakit tinanggal natin yung mga cover niya, meron kasi tayong ginahinder dyan bago natin nakuha yung stock axle. At syempre ako ding hihugtan og maayo mga boss. Ang gamit natin dyan panghugot mga boss ay impact tools ba para mas maganda pagkahipit. Pero hindi lang natin pasulabian mga boss, baka ma-lost thread. At ayan mga boss, kinabitan na nga natin ang axle dito sa likod. Yung axle naman sa likuran ng gulong mga boss, meron kasi yung kasama na din yan sa swing arm. At siyempre bagong kadina na din yung ikakabit natin. At ang sukat naman ng kadina na yan mga boss ay 428 malaki at makapal ba, kagaya ng silingan nyo dyan, makapal ng muka. At syempre pagkabit natin ng kadina mga boss, nagputol kasi tayo dyan kasi sobrang haba kasi yung kadina niya, tapos maliit yung sprocket niya, kaya nagputol talaga tayo. Napaswerte na talaga yung owner nito mga boss dahil pagbili na niya ng swing arm, meron na din kasamang brake rod na pang plasto, kaya ayan kinabit ko na kaagad. Napakaganda yung freewheel, napaka-smooth. Iyon mga boss, mauna di ay ni kinalabasan sa Smash ni Busing. Napakakulay napakakulay black talaga yung motor niya, pati rim seat black, taka yung swing arm ay kulay silver, tapos naka-pillow pipe na. Tapos yung ginawa nating bracket dito mga boss, napakatindig yung ginawa nating bracket dyan. Take day lang yan mga boss, ginawa lang natin yung paraan. Ang ginawa lang pala nating bracket dyan ay yung luma niyang brake rod, kaya ito bago na, kaya yung luma ginawa nating bracket kasi tinanggal kasi natin yung mga putres dyan mga boss kasi ipabalak niyang iparipin sa atin. Kaya yun napakatindig na talaga yung Smash niya, napaka-lipay na talaga yung owner nito mga boss, napaka straight bike na talaga tingnan Oh my God! Kaya yun mga boss, wala na tayong ibang i-explain dito sa Smash na to, kaya hanggang dito na nga pala yung video natin. Salamat sa panonood nyo, ingat!